Magandang araw po, Sir Jack. Tawagin niyo na lang po akong Alan. Taga Cagayan de Oro kami, pero sa isang barangay sa labas ng Malaybalay, Bukidnon, nakatira ang lola namin. Noong namatay si Lolo, umuwi kami para samahan siya. Kasama ko sina Mama, Papa at bunso kong kapatid na si Nico. 9 na taong gulang siya noon. Lumang bahay ni Lola at nasa paanan ng bundok. Sa likod nito ay may makitid na landas, pababa sa isang malamig na sapa. Napapalibutan yon ng matatandang puno at mabilis kumapalang hamog kapag palubog ng araw. Unang araw pa lang namin, pinagbawalan na kami ni Lola. Huwag kayong pupunta sa sapa kapag makapal ng hamog. At huwag kayong kukuha ng anumang makita ninyo sa tubig. Hindi namin yon sineryoso. Akala namin natatakot lang siyang malunod kami. Isang hapon, sumama si Nico sa mga pinsan naming maligo sa sapa. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik ang pinsan naming si Junjun na umiiyak. May nakita raw silang pulang suklay sa ilalim ng tubig. Sumisid si Nico para kunin yon, pero hindi na siya umahon. Nagtakbuhan kami papunta sa sapa. Tinulungan kami ng mga kapitbahay na maghanap. Malakas ang agos ng tubig dahil sa malakas na ulan noong nakaraang gabi. Pero walang nakakita kay Nico. Nang pauwi na si Mama para tumawag ng dagdag na tulong, nakita niyang kapatid ko sa hagdan ng bahay. Basang-basa si Nico. Hawak niyang pulang suklay. "Naliligaw lang po ako," sabi niya. Niyakap siya ni Mama, pero napansin kong walang bakas ng basang paa mula sa bakuran hanggang sa hagdan. Para bang bigla na lang siyang lumitaw doon. Nang gabing yon, hindi kumain si Nico. Nakaupo lang siya sa harap ng palanggana at paunit-ulit na nagsusuklay kahit maikli naman ang buhok niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng tumutulong tubig. Nakita ko si Nico sa kusina. Nakatalikod siya at nakayuko sa palanggana. "Nico?" tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. May mahabang buhok na nakalabas sa bibig niya. Hinahatak niya yon gamit ang pulang suklay. Habang hinihila niya, lalo ito humahaba. Napasigaw ako. Nagising ang buong bahay. Pero pagdating ni na Mama at Papa, normal na ulit ang mukha ni Nico. Sinabi niyang nanaginip lang daw ako. Kinabukasan, dinala siya ni Lola sa albularyong Simangtano. Hindi pa man lumalapit ang matanda, sinabi na niyang, "Hindi yan ang batang nawala sa sapa." Pinatayo niya si Nico sa ilalim ng araw. May anino kaming lahat maliban sa kanya. Ayon kay Mang Tano, may tagabantay ang bukal na pinagmumulan ng sapa. Ang pulang suklay ay pag-aari nito. Nang kunin yun ni Nico, tinanggap niya ang paanyaya ng nilalang. Buhay pa raw ang tunay kong kapatid. Pero bago tumilaok ang unang manok sa 3 umaga, kailangan naming ibalik ang suklay. Buwang daw kaming sasagot sa mga boses mula sa mga puno. At kapag may 2 Nico kaming makita, sa tubig lang kami titingin. Hindi raw kayang itago ng nilalang ang tunay nitong anyo sa agos. Bago mag-umaga, bumalik kami sa sapa. Kasama namin si Lola at si Mang Tano. Sumunod ang nasa anyo ni Nico, tahimik na hawak ang suklay. Pagdating namin sa pampang, may batang lumitaw sa ilalim ng malinaw na tubig. Si Nico yon. Kumakatok siya mula sa ilalim na para bang may salaming nakaharang sa ibabaw niya. Biglang tumakbo sa amin ang kasama naming Nico. "Mama, ako po ang tunay. Huwag niyo akong iwan." Halos yakapin siya ni Mama, pero sumigaw si Mang Tano, "Sa tubig kayo tumingin." Sa refleksyon ng sapa, hindi bata ang nasa pampang. Isa itong babaeng napakahaba ng buhok. Maputla ang muka, nakabaligtad ang mga paa, at ang bibig ay puno ng maiting na tubig. Inagaw ni Mang Tano ang pulang suklay at inihagis yon sa pinakamalalim na bahagi ng sapa. Sumikaw ang nilalang. Nagbago ang boses nito. Boses ni Mama, ni Lola at ni Nico sabay-sabay. Tumalon ito sa tubig. Biglang bumula ang sapa. Pagkatapos, lumutang ang tunay kong kapatid. Nakaligtas si Nico. Ang sabi niya, may magandang babaeng nagsusuklay sa ilalim ng tubig.
Sinabi nitong pauuwiin siya kapag may pumalit sa kanya sa ibabaw. Makalipas ang ilang buwan, bumalik kami sa Cagayan de Oro. Akala namin ay tapos na ang lahat. Pero noong nakaraang linggo, nagising ako dahil may nagsusuklay sa banyo. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Nasa lababo ang pulang suklay. Basa yun at may mahabang buhok na nakapulupot sa mga ngipin. Nakatayo si Nico sa likod ko. Tumingin siya sa salamin at bumulong. "Kuya," sabi niya, "oras na raw para may pumalit." Yun lang po, Sir Jack. Magandang araw po, Sir Jack. Tawagin ninyo na lang po akong Ben. Taga Cagayan de Oro kami at nangyari ito noong bumiyahe kaming magkakaibigan papuntang Malaybalay para sa kasal ng dati navigation and ka-team. 4 kami sa sasakyan. Ako, si Carlo, si Migs at si Rina. Sa Iray Highway ang binaanan namin. Bandang 6:00 ng gabi, inabutan kami ng ambon sa paikot na bahagi ng Manghima Canyon sa Manolo Fortich. Nahihilo si Carlo, kaya nakiusap siyang huminto muna kami sa view deck. May ilang sasakyan pa roon nang dumating kami, pero umalis din agad dahil kumakapal ang hamog. Naiwan kaming 4. Lumapit si Carlo sa harang para magpahangin. Ilang segundo lang, may narinig kaming kalabog ng maliliit na bato at isang maikling sigaw. Paglingon namin, wala na siya. Nasa tabi ng harang ang cellphone niya. Tinawag namin ang pangalan niya, pero boses lang namin ang bumabalik mula sa bangin. Tumawag si Rina sa rescue hotline. Mahina ang signal, pero naibigay namin ang lokasyon at kulay ng suot ni Carlo. Puting polo, maong na pantalon at kulay abong jacket. Habang kausap ni Migs ang responder, may kumatok sa bubong ng sasakyan. Nasa likod namin si Carlo. Basang-basa siya at puno ng putik ang sapatos. "Saan ka galing?" Sigaw ko. Nadulas lang ako sa mababang bahagi. Sagot niya, "May dinaanan akong daan paakyat." Hindi namin nakita kung saan siya nanggaling, pero sa sobrang tuwa, hindi na kami nagtanong. Sinabi namin sa responder na ligtas na siya, saka kami nagpatuloy. Tahimik si Carlo sa likod. Hindi siya nagrereklamo kahit basang-basa ang damit niya. Makalipas ang ilang minuto, sinabi niyang nilalamig siya. Ibinigay ko ang itim kong hoodie na may pangalan ko sa dibdib. Habang isinusuot niya yon, napansin ni Rina na walang sugat ang mga kamay niya. Wala ring gasgas sa mukha kahit sinabi niyang gumulong siya sa gilid ng bangin. "Carlo, sigurado ka bang okay ka?" Tanong niya. Nangumiti siya. Masikip lang ang damit. Paulit-ulit niyang hinihila ang manggas at kuwelyo na para bang hindi kasya sa katawan niya ang balat at damit na suot niya. Pagdating namin sa isang maliwanag na gasolinahan sa Sumilaw, tumawag ang rescue team. "Sir, may natagpuan kaming katawan sa ibaba ng view deck," sabi ng responder. "Si Carlo Mendoza ba ang kasama ninyo?" Napatingin kaming lahat sa likod. Nandoon si Carlo, nakaupo at nakangiti. Sinabi ng responder na natukoy nila siya mula sa lisensya sa bulsa. Wala na siyang buhay, pero may kakaiba raw. Wala sa katawan ang puting polo at kulay abong jacket na sinabi naming suot niya. Unti-unting yumuko ang nasa likod namin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi na niya kailangan ng damit niya. Binuksan ni Migs ang pinto at hinila kami palabas. Naiwan ang nilalang sa loob. Sa ilalim ng ilaw ng gasolinahan, nakita naming gumagalaw ang sasakyan kahit patay ang makina. May aninong paikot-ikot sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto sa likod. Walang bumaba, pero may mga basang yapak na lumitaw sa semento. Isa-isa yung lumayo, pabalik sa direksyon ng Manghima. Pagtingin namin sa upuan, naroon ang puting polo at kulay abong jacket ni Carlo. Nawala ang itim kong hoodie. Nang suriin ng pulis ang kamera sa loob ng sasakyan, nakita naming walang taong pumasok matapos mawala si Carlo. Bumukas lang ang pinto sa likod. Pagkatapos, kusa akong lumingon sa bakanting upuan at iniabot ang hoodie ko sa wala. Isang matandang kamag-anak ng responder ang nagsabi sa amin tungkol sa taga-Dalama. Sa isang lumang paniniwala ng katutubong pangkat Bukidnon, may mga espiritong naninirahan sa mga bangin. Kapag may lalaking nahuhulog at namamatay, kinukuha raw ng ilan ang damit nito. Hindi ko masasabi kung iyon nga ang nakasama namin. Pero 3 buwan matapos ilibing si Carlo, may nagpadala sa akin ng litrato mula sa Manghima view deck. May lalaking nakatayo sa tabi ng harang. Nakatalikod siya at suot ang itim kong hoodie.
Malinaw sa dibdib ang pangalan ko. Ben. Sa likod ng litrato, may isa pang taong papalapit sa kanya. At sa mensaheng kasama ng larawan, iisa lang ang tanong. Kuya, kilala mo ba ito? Humihingi siya ng damit. Ang salaysay na ito ay ipinadala ni E.J. Marcito mula sa Kolonia Bukidnon. Narito ang kanyang kwento. Magandang araw po, Sir Jack. Ako po si E.J. Marcito mula sa Kolonia Bukidnon. Nangyari ito noong 16 na taong gulang ako at nag-aaral pa sa high school. Tulad ng maraming nabibinata, mausisa ako noon sa mga bagay na hindi pa namin karaniwang pinag-uusapan sa bahay. May maliit kaming atik o silid sa itaas ng kisame. Doon itinambak ang mga lumang damit, kahon, sirang bentilador at iba pang gamit. May manipis ding kutson sa isang sulok. Doon ako tumatambay kapag gusto kong mapag-isa, kapag nagtatago ako para hindi mautusan o kapag wala lang akong magawa. Noong una, naiilang ako roon. Kahit mainit sa labas, malamig ang hangin sa atik. Madalas ko ring maramdaman na may nakatayo sa likod ko. Kapag lumilingon ako, puro kahon lang naman ang nakikita ko. Kalaunan, nasanay rin ako. Isang hapon, umuwi akong sabik at kinakabahan dahil may ipinakitang video ang kaklase ko. Hindi yon bagay sa edad namin, pero dala ng kuryosidad, hinahanap ko pa rin yon pag-uwi. Umakyat ako sa atik, humiga sa kutson, at nanood hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog ako. Maya-maya, bigla ako napamulat. Pareho ang paligid. Nandoon ang mga kahon, ang kutson, at ang cellphone ko sa tabi ng kamay ko. Pero alam kong nananaginip ako. Gusto kong gumising, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Doon ko siya nakita. May babaeng nakatayo sa likod ko. Mas matangkad siya sa akin. Mahaba ang buhok at napakaamo ng muka. Hindi ko na maalala ang suot niya, pero malinaw pa rin sa isip ko ang ngiti niya. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit, hinawakan ng kamay ko at dinala ako sa may bintana. Doon ko naranasan sa panaginip ang mga bagay na dati ay nasa isip ko lang. Pagmulat ko, gising na ako sa atik. Akala ko minsan lang yun mangyayari, pero kinabukasan, naulit. At sa sumunod na araw, naroon ulit siya. Naging nakagawian ko na ang umuwi mula sa eskwela, umakyat sa atik at matulog. Sa bawat panaginip, naghihintay na siya. Palapit siya ng palapit. At sa bawat paggising ko, mas pagod ang katawan ko. Napansin ni Mama na namumutla ako at laging inaantok. Sinabi kong pagod lang sa pag-aaral. Hindi ko sinabi sa kahit sino ang tungkol sa babae. Natatakot akong pagtawanan nila ako. At ang totoo, hinihintay ko rin siyang makita ulit. Umabot yon ng ilang linggo. Isang hapon, nakatulog ako sa atik at napagtantong nasa parehong panaginip na naman ako. Pero wala ang babae. Nag-antay ako. Tinawag ko pa siya sa isip ko. Walang sumagot. Humiga ako sa kutson at ipinikit ang mga mata ko. Ilang sandali pa, naramdaman ko may umupo sa ibabaw ng tiyan ko. Akala ko siya na. Pero kakaibang bigat. Parang may malaking batong dumagan sa katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi rin ako makagalaw. Pagdilat ko, hindi na magandang babae ang nasa ibabaw ko. Parang taong nasunog ang balat nito. Maitim at bitak-bitak ang muka. Mapula ang mga mata. Nanlilisik yon habang nakatitig sa akin. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Dahan-dahan nitong inilapit ang mga kamay sa leeg ko. Mahahaba ang mga daliri at matutulis ang dulo ng mga kuko. Pagkatapos ay tumawa ito. Pareho yun ng mahinang tawa ng babaeng lagi kong hinihintay sa panaginip. Doon ko naunawaan na iisa lang sila. Bumaon ang mga kuko sa leeg ko. Palakas ng palakas ang pagsakal niya. Ramdam ko ang sakit at ang unti-unting pagkawala ng hangin. Sinubukan kong pumikit, pero parang may puwersang pinapatingin ako sa kanya. Wala na akong ibang naisip kundi magdasal. Hindi gumalaw ang bibig ko, kaya sa isip ko lang inuulit ang dasal. Habang ginagawa ko yun, lalo siyang tumawa
at lalo niyang diniinan ang leeg ko. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Bigla akong nakapikit. Parang may bumalik na lakas sa katawan ko, kaya itinulak ko siya ng buong puwersa. Pagmulat ko, mag-isa na ako sa attic. Humihingal ako. Nanginginig ang mga kamay at buong katawan ko. Walang marka sa leeg ko, pero sobrang sakit nito na para bang nakabaon pa rin doon ang kanyang mga kuko. Dali-dali akong bumaba. Yun na ang huling araw na tumambay ako sa attic. Sa mga nabasa ko kalaunan, may tumatawag sa ganitong nilalang na succubus, isang demonyong nagpapakita sa panaginip at sinasabing kumukuha ng lakas ng tao. May iba namang nagsasabing sleep paralysis lang yon. Hindi ko alam kung alin ang tama. Ang alam ko lang, sa mga unang panaginip, hindi niya ako pinilit. Ako ang bumabalik sa attic. Ako ang natutulog. At ako ang naghihintay sa kanya. Kaya hanggang ngayon, kapag naalala ko yon, iisa lang ang tanong ko. Paano kung hindi ako nakapagdasal? At ano kaya ang nangyari sa akin kung hindi ako nagising? Yun lang po, Sir Jack. Magandang araw po, Sir Jack. Tawagin niyo na lang po akong Earl. Nangyari ito nung first year ko sa Mountain View College o MVC sa Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. Sa dormitory ako nakatira. Papalitan ko na lang ang pangalan ng mga kasama ko. 4 kami sa kwarto. Ako, si Friends, si Vince at si Theo. Isang gabi bago ang exam, tapos na ang dorm worship at oras na para patayin ang ilaw. Hindi pa kami naantok, kaya inilabas ni Friends ang isang baso at karton na may mga letra. Spirit of the Glass daw. Pampalipas oras lang. Ayaw ni Theo. Sabi niya, huwag kaming magbukas ng bagay na hindi namin kayang isara. Pero tinukso siya ni Friends, kaya sumali rin siya para patunayang kami lang ang nagtutulak sa baso. Inilagay naming 4 ang daliri sa gilid nito. Ako ang unang nagtanong, may kasama ba kami rito? Dahan-dahang gumalaw ang baso papunta sa salitang oo. Nagtawanan kami. Akala naming si Friends ang nagtulak. Tinanong ni Theo, sino ka? Isa-isang tinuro ng baso ang mga letra. B-A-D-S. Biglang inalis ni Theo ang kamay niya. Patay na ang nanay niya noon. Wala ni isa sa amin ang nakaalam na Bads ang tawag nito sa kanya. Iba ang pangalan niya sa mga dokumento. Kusang gumalaw ulit ang baso. T-E-O. Pinatay ni Friends ang laro. Itinapon namin ang karton at ikinandado ang baso sa kabinet. Akala namin tapos na. Kinabukasan, hindi pumasok si Theo sa klase. Magdamag daw siyang gising dahil may babaeng nakaupo sa paanan ng kama niya. Sa ikalawang gabi, nagising ako dahil may nagdarasal sa ilalim ng kama ko. Si Theo yon. Nakaluhod siya, nakaharap sa dingding. Pero hindi panalangin ang sinasabi niya. Pabulong niyang inuulit ang mga pangalan ng magulang naming 3. Pagkatapos, sinabi niya ang huling sinabi ng tatay ko bago ito namatay. Earl, bantayan mo ang kapatid mo. Wala akong pinagsabihan noon tungkol doon. Sinindihan ko ang ilaw. Lumingon si Theo at ngumiti. Hindi naman ako ang kausap mo, sabi niya. Dinala siya ng dorm dean sa klinika kinabukasan. Pagod, kulang sa tulog at kulang sa tubig ang katawan niya. Pinagpahinga siya at pinabantayan sa amin. Nang gabing yon, nagtipon kami sa kwarto para magdasal. Kasama ang 2 kaibigan at isang leader ng mga estudyante. Nakaluhod kaming lahat nang biglang magsalita si Theo. Hindi siya sumabay sa panalangin. Inuuna niya ito. Bago sabihin ni Vince ang bawat salita, sinasabi na yon ni Theo ng mahina. Parang alam niya ang panalangin nasa isip pa lang namin. Nang ako nang magdasal, boses ng tatay ko ang lumabas sa bibig niya. Anak, huwag mo akong paalisin. Napamulat ako. Nakatitig si Theo sa akin, pero hindi gumagalaw ang mga labi niya. Mula sa kabinet, may kumalampag. Nasa loob pa rin ang baso. Paulit-ulit yung tumatama sa pinto na para bang may gustong lumabas. Tinawag namin ang dorm dean at isang pastor. Hindi nila siya sinaktan o sinigawan.
Inalis nilang matutulis na bagay. Pinaupo kami sa malayo at tahimik silang magdasal habang binabantayan si Theo. Doon lang siya nagsimulang tumawa. Iba-iba ang boses sa bawat tawa. Boses ng nanay niya, boses ng tatay ko, boses naming magkakaibigan. Tinanong ng pastor kung sino ang kausap nila. Sumagot si Theo, "Hindi ninyo ako tinawag." Tumingin siya sa akin. Si Earl ang nagtanong kung may kasama sila. Sumagot lang ako. Biglang bumukas ang kabinet. Bumagsak ang baso sa sahig pero hindi ito nabasag. Gumulong yon hanggang sa tuhod ko at huminto. Pagkatapos, nawalan ng malay si Theo. Pagsikat ng araw, wala siyang maalala. Lumipat siya ng kwarto at ilang linggong hindi pumasok. Unti-unti rin siyang bumalik sa dati. Sinulog namin ang karton at itinapon ang baso sa labas ng campus. Akala ko natapos na yon. Pero nung graduation namin, magkatabi kami ni Theo sa chapel. Habang tahimik ang lahat para sa panalangin, yumuko siya sa akin at bumulong gamit ang boses ng tatay ko. "Earl, hindi pa tayo tapos." Napatingin ako sa kanya. Nagdadasal siya. Nakapikit. Hindi niya alam na may sinabi siya. Hanggang ngayon, kapag nagdarasal ako ng mag-isa, may boses na nauuna sa bawat salita ko. Mahina lang, galing sa likod ko, at palapit ng palapit. Yun lang po, Sir Jack.